Magandang tanghali po. Meron po akong sinigang dito. Hindi pa po yata ako nakapag-review ng sinigang. So, eto na po. Baseline po muna tayo ng blood sugar. Yan. So, 104 po yung baseline natin. No? So, kainin ko po si sinigang. Tapos, after an hour, babalik po ako to check kung ano po yung blood sugar spike. So, yung typical na sinigang lang po ito. Pork. Pork sinigang po siya. Meron pong okra, kangkong, eggplant or talong. At saka meron din pong radish or labanos na kasama. Ang ginamit po na pampaasim dito, yung sinigang mix po na I think ang brand po yata nun is Knorr, kung di ako nagkakamali, na sinigang mix. Nakaisang oras na po, so kuha na po tayo ng blood sugar. Yan. 113 po yung first hour. So ayan po yung blood sugar spike, no. From I think we started at 104. Now it's 113. So plus 9 units po 'yan. Nakalimutan ko pong banggitin, hindi po pala radish yung kasama, hindi po siya labanos. So gabi po yung kasama. I think I ate 3 pieces po yata yun na gabi. So po pwedeng yung 9 units po na blood sugar spike came from the gabi or yung taro. So balik po ulit ako after an hour to get the final blood sugar reading. Final blood sugar reading na po tayo. Yun. So halos hindi po siya gumalaw. So doon lang po siya lumaro, no, yung blood sugar level ko po, no. So I think we started at 104. Umakyat po siya ng 9 units, 113 on the first hour. Now on the second hour, 107. So pababa na po 'yan. So obviously, super minimal po yung blood sugar spike ni sinigang, no. Siguro kung wala pong kasamang taro yun or gabi, baka bumaba pa po na bumaba yung blood sugar ko po. So yun lang po for this experiment or this food review. Magre-review pa po tayo ng mga Pinoy na ulam in the coming days para makumpleto po natin yung no rice experiment po natin. So maraming salamat po for watching. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.